Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa mga sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong magalak kung nagdurusa ka ng kahihiyan para kay Jesus dahil itinuturing kang karapat-dapat ng Diyos. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon sa mga gawa ng mga apostol, 5 kabanata. Ananias at Safira. Ngunit may isang lalaki na nagngangalang Ananias na kasama ng kanyang asawang si Safira na nagbebenta ng ilang ari-arian na pag-aari nila. Ngunit sa kasunduan niya sa kanyang asawa ay itinago niya ang bahagi ng pera para sa kanyang sarili at ibinigay ang iba sa mga apostol. Sinabi sa kanya ni Pedro, Ananias, bakit mo hinayaang kontrolin ka ni Satanas at ginawa kang magsinungaling sa banal na espiritu sa pamamagitan ng pag-iingat ng bahagi ng perang natanggap mo sa ari-arian? Bago mo ibinenta ang ari-arian, pag-aari mo ito at pagkatapos mong ibenta, sayo na ang pera. Kung gayon, bakit mo naisipang gawin ang ganoong bagay? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, nagsinungaling ka sa Diyos. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay bumagsak na patay. At lahat ng nakarinig tungkol dito ay natakot. Pumasok ang mga binata, binalot ang kanyang katawan, binuhat siya palabas at inilibing. Makalipas ang halos 3 oras, ang kanyang asawa, hindi alam kung ano ang nangyari, ay pumasok. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito ba ang buong halaga na natanggap ninyo ng iyong asawa para sa inyong ari-arian? Oo, sagot niya, ang buong halaga. Kaya't sinabi sa kanya ni Pedro, bakit kayo ng iyong asawa ay nagpasya na subukan ang Espiritu ng Panginoon? Nasa pintuan na ngayon ang mga lalaking naglibing sa asawa mo at ilalabas ka rin nila. Kaagad na bumagsak siya sa kanyang mga paa at namatay. Umasok ang mga binata at nakita nilang patay na siya. Kaya't dinala nila siya at inilibing sa tabi ng kanyang asawa. Ang buong simbahan at ang lahat ng iba pang nakarinig nito ay natakot. Ang himala at kababalaghan. Maraming himala at kababalaghan ang ginawa ng mga apostol sa mga tao. Ang lahat ng mga mananampalataya ay nagtipon sa beranda ni Solomon. Walang sino man sa labas ng grupo ang nangahas na sumama sa kanila, kahit na ang mga tao ay nagsasalita ng mataas tungkol sa kanila. Ngunit parami ng parami ang nadadagdag sa grupo, isang pulutong ng mga lalaki at babae na nananampalataya sa Panginoon. Bilang resulta ng mga ginagawa ng mga apostol, ang mga may sakit ay dinala sa mga lansangan at inilagay sa mga higaan at mga banig upang kahit papaano ay mahulog ang anino ni Pedro sa ilan sa kanila habang siya ay dumaraan. At nagsidating ang mga pulutong ng mga tao mula sa mga bayan sa palibot ng Jerusalem na dinadala ang mga may sakit o ang mga may masasamang espiritu, at lahat sila ay gumaling. Ang mga apostol ay pinag-uusig.
Nang magkagayoy ang mataas na saserdote at ang lahat ng kanyang mga kasamahan na mga miyembro ng lokal na partido ng mga Saduseyo ay labis na nainggit sa mga apostol, kaya nagpasya silang kumilos. Inaresto nila ang mga apostol at inilagay sa pampublikong bilangguan. Ngunit ng gabing iyon ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang pintuan ng bilangguan. Inilabas ang mga apostol at sinabi sa kanila, "Pumaroon kayo at tumayo sa templo at sabihin sa mga tao ang lahat tungkol sa bagong buhay na ito." Ang mga apostol ay sumunod at sa madaling araw ay pumasok sila sa templo at nagsimulang magturo. Tinipon ng punong pari at ng kanyang mga kasama ang lahat ng nakatatandang Hudyo para sa isang buong pagpupulong ng konseho. Pagkatapos ay nagpadala sila ng mga utos sa bilangguan na dalhin ang mga apostol sa harap nila. Ngunit nang dumating ang mga opisyal, hindi nila nasumpungan ang mga apostol sa bilangguan, kaya bumalik sila sa konseho at nag-ulat. Pagdating namin sa kulungan, nakita naming nakakandado ito ng mahigpit at lahat ng mga bantay ay nakabantay sa mga tarangkahan. Pero pagbukas namin ng pintuan, wala kaming nakitang tao sa loob. Nang marinig ito ng mga punong saserdote at ng opisyal ng mga bantay sa templo, nagtaka sila kung ano ang nangyari sa mga apostol. Pagkatapos ay pumasok ang isang lalaki at sinabi sa kanila, "Makinig kayo, ang mga lalaking iniligay ninyo sa bilangguan ay nasa templo at nagtuturo sa mga tao." Kaya't umalis ang opisyal kasama ang kanyang mga tauhan at ibinalik ang mga apostol. Hindi sila gumamit ng dahas gayunpaman dahil natatakot sila na baka batuin sila ng mga tao. Dinala nila ang mga apostol, pinatayo sila sa harap ng konseho at tinanong sila ng punong pari, "Mahigpit kaming nag-utos sa inyo na huwag kayong magturo sa pangalan ng taong ito," ang sabi niya. "Pero tingnan ninyo ang ginawa ninyo. Ipinalaganap ninyo ang inyong turo sa buong Jerusalem at nais ninyong panagutin kami sa kanyang kamatayan." Sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, "Dapat naming sundin ang Diyos, hindi ang mga tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ay binuhay si Jesus mula sa kamatayan pagkatapos ninyo siyang patayin sa pamamagitan ng pagpapako sa kanya sa krus. Itinaas siya ng Diyos sa kanyang kanang bahagi bilang pinuno at tagapagligtas upang bigyan ang mga tao ng Israel ng pagkakataong magsisi at mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Kami ay mga saksi sa mga bagay na ito. Kami at ang banal na Espiritu na kaloob ng Diyos sa mga sumusunod sa Kanya." Nang marinig ito ng mga miyembro ng konseho, galit na galit sila na gusto nilang ipapatay ang mga apostol. Ngunit ang isa sa kanila, isang Pariseo na nagngangalang Gamaliel, na isang guro ng batas at lubos na iginagalang ng lahat ng mga tao, ay tumayo sa konseho. Iniutos niya na ilabas sandali ang mga apostol. At pagkatapos ay sinabi niya sa konseho, "Mga kapwa Israelita, mag-ingat kayo sa gagawin ninyo sa mga lalaking ito. Naaalala ba ninyo si Teudas na lumitaw noong nakaraan at nagsasabi na siya ay isang dakilang tao at humigit kumulang 400 lalaki ang sumama sa kanya? Ngunit siya ay pinatay, ang lahat ng kanyang mga tagasunod ay nakalat at ang kanyang kilusan ay namatay. Pagkatapos noon,
Lumitaw sina Judas at Galilea noong panahon ng census. Nakapanghikayat sila ng maraming tao, ngunit sila rin ay napatay, at ang lahat ng kanilang mga tagasunod ay nakalat. At kaya sa kasong ito sinasabi ko sa inyo, huwag gumawa ng anumang aksyon laban sa mga taong ito. Pabayaan ninyo sila. Kung ang kanilang binabalak at ginagawa ay mula sa tao, ito ay maglalaho. Pero kung ito ay galing sa Diyos, hindi ninyo sila matatalo. Maaari ninyong makita ang inyong sarili na nakikipaglaban sa Diyos. Sinunod ng konseho ang payo ni Gamaliel. Ipinatawag nila ang mga apostol, pinahagupit sila at inutusan silang huwag na muling magsalita sa pangalan ni Jesus, at pagkatapos ay pinalaya nila sila. Sa pag-alis ng mga apostol sa konseho, sila ay masaya dahil ang Diyos ay tinuturing silang karapat-dapat na magdusa ng kahihiyan alang-alang kay Jesus. At araw-araw sa templo at sa mga bahay ng tao ay patuloy silang nagtuturo at nangangaral ng mabuting balita tungkol kay Jesus ang Mesiyas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.